December, naglilintugan na rin. Lalaki na rin. Siyempre, yung ating pong November, ibig na po siya na dumilaw na rin. Hinahanap po natin ng malakas po na bagsakan. Dahil hindi rin po maagad ng ating mga buyer. Meron kumukuha yung buyer natin, halos hingi na lang din po ang kalamansi. Ngayon mga katriba po, nagtagal po ang pag-angat po ng presyo ng kalamansi po natin. Halos itong buwan po ng November ay namirmis doon sa 6, 7. Yan. Yung iba naman mga katribya, pagka nagkasabay-sabay, pagdating doon sa palengke, basta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga subscriber, pati na rin po sa ating mga suki ng viewers. Ngayon pong araw to, dito pa rin po tayo mga katribya po sa ating kalamansian. Bumaba pa uli po ang ating presyo po ng kalamansi. At di pa po tayo nakakapagpapitas. Pero meron na po tayo mga katibya po mga pinuntahan kung saan po ay nag-ooperate po ng calamansi juice. Itatry po natin na tayo po ay makapagtanong, tapos pilitin natin, subukan natin na ma-vlog pagka ipahihintulot niya yung pong processing ng kanyang calamansi. Bagong bukas lang naman po ito dito sa malapit lang po sa amin, sa bayan po ng San Isidro. Kanina ay nagpunta po tayo para alamin kung paano po yung proseso sa kalamansi, tapos paano siya malaman po kung sa pag-ooperate, at mag-aalok din po tayo ng mga kalamansi natin. Kaya lang ay wala po yung may-ari. Hindi natin siya nakausap dahil pagka Sunday, mga katribya, hindi po siya open. Meron siyang pagkakatipon na ginagawa. Kaya di po natin siya nakausap. Ngayon, pinagagawa po tayo ng ating request letter. Sakali man po na papayag siya ma-vlog po yung calamansi juice niya, doon po tayo po pwedeng makapasok, ma-interview, makita po yung proseso ng paggawa niya ng calamansi juice. Malaking bagay po yun sa ating po mga farmers, lalo na pagka halimbawa at marami po ang kalamansi, para hindi po masayang, lalo po yung hinog at pati na rin po yung mga berde. Malaking tulong po ang kalamansi, yung pong processing o pigaan. At least po noon, ang ating pong mga farmers, hindi po sila malulugi dahil meron po silang pagbabagsakan o pagbebentahan noong kalamansi. Kaya lang ay hindi rin po natin siya nakausap sapagkat wala rin po siya. Kasalukuyan po na yun nga. Kaya malalaman na lang po natin po bukas. Nagagawa po tayo ng request letter para po malaman natin kung paano yung proseso ng kanyang sa pagkalamansi. Nagpunta nga po tayo kanina, hindi nga lang po tayo nabuta, kundi lang po yung kanya pong security guard. Kalamansi po kasi natin mga katribya po ay
Itasin na talaga at marami na rin po yung reject. Nasabi po na bumaba pa ang presyo ng kalamansi sa malaki pong bagsakan. Pero dito sa amin, halos ubos na rin po yung pitasan. Wala na rin pong ganong mga bunga. Nakayod na rin po yung mga katabi ko rito. Yung sa atin na lang pong halos po na yung pong natitira. Kaya hinahanap po natin ng malaki pong bagsakan para at least siya natin pong maibebenta ang ating pong kalamansi. Yun pong ating pang December naglilintugan na rin. Lalaki na rin. Siyempre yung ating pong November, ibig na po siya na dumilaw na rin. Hinahanap po natin ng malakas po na bagsakan dahil hindi rin po maagad ng ating mga buyer. Meron kumukuha yung buyer natin, halos hingi na lang din po ang kalamansi. Ngayon mga katriba po, nagtagal po ang pag-angat po ng presyo ng kalamansi po natin. Halos itong buwan po ng November ay namirmis doon sa 6, 7. Yan. Yung iba naman, mga katribya, pagka nagkasabay-sabay, pagdating doon sa palengke, maabot po ng 500 ang kuhanan. Tayo, hindi na po natin sinasabay dahil lalo pong babaratin. Kaya ang ginagawa po natin, ihahanap po natin ang iba pong buyer kung saan ay papasa po ang ating kalamansi. Ang dami na po mga katriba po ng bunga nung sa atin Pati pang December po natin ay makukuha na. Hindi naman natin po pwede na pagsabayin na ito ay mapitas. Kaya kailangan makuha na po yung yung mga uno. Kaya alam ko sa pigaan, talagang yan ang hinahanap nila. Yung makakatas. Kumpara natin doon sa pinipitas na mura. Yan po magnanakaw natin mga katribya, nagsawa na rin. Nagsawa na rin kakukuha. Siguro, dahil mga dilaw na yung kanyang iniwanan, napagod na siguro kapipitik. Magpipitas pa siya ng dilaw. Namimili. Ito na yung damo na ating in-spray. Hindi po natin natapos. Ito. Tayo nakaabot dito. Buhay siya. Next na lang po natin ulit siya po i-sprayin. Ito yung ating matandang kalamansi. Marami pong pang December. Kaya pagka po ito pinapitas po natin sa maramihan, makukuha na yung mga alanganin para magkaroon ng berde. Ayan. Karaniwan, ganito na lang yung mga pinipitas po ng ating mga ka-farmers. Ayan, mga maliliit. Sa pigaan po pala, ayon doon sa nakakapagbigay doon, 10 berde, kailangan nila ng 5 hinog. Kaya yung sa atin, pasok na pasok sa pigaan. Kasi pag pinitas po yung ating pong berde, tiyak, may mayroon tayong mapipitas po na hinog. Kaya kailangan natin na yun ay makausap.
para meron tayong pag-aalukan ng ating bunga. Malaki ang maitutulong sana na to, itong pigaan. Lalo na kung makakausap niya mismo yung mga may-ari ng kalamansian. Kasi pagka po gagamit din mga katribya ng mga ahente yung kanilang kalamansi, kikita naman mga katribya uli ang mga ahente. Ang kawawa po doon, yung mga may-ari ng kalamansi, mababalik ulit sa mura. Yung sanang kikitain po noong may-ari, mapupunta doon sa ahente. Ito yung part po na ating na-spray. Yung ibang part na hindi natin na herbicide ay mga buhay ang ating damo. Yan naman po ang ating next na lilinisan. Yung ating mga reject, makukuha na rin. Yung kasing mga reject, meron kasing mga namimili ng mga katribyan yan. 200 lang ang isang bag, yung ganito. Ito hindi na nila kinukuha itong ganito mga pongkan. Basta yung maganda lang ang hinog, nabibili po ng 200. Kaya ito, yung mga pongkan natin ay malalaglag na siya. Pataba naman po ito. Ito. Hindi nakasama ito sa 200. Ayan. Ito yung mga natutuyo. Mga tangang tuyo ang kalamansi. Yan po, inaalis po natin. Kung tayo ay dumadalaw, sama na rin po ang ating paglilinis. Yan, pagka naman po tayo merong gulok, nag-aalis po naman tayo ng kalamandarin. Ang ilalim, tanggal na sangang tuyo. Tagal-tagal na po mga katribang hindi umuulan dito sa amin. Dahil pong bunga. Kaya lang marami rin talaga po siyang reject. Hinog. Sana ang kalamansi ay umangat na sana ang presyo para maganda-ganda naman sana ang kita ng mga farmers. Talaga pong ganon mga katribya. Matagal pong maghintay ng presyo ng kalamansi, lalo na po yung pag-angat. Pag nasabi talaga na matagal, talaga magtitiis ka. At nangyayari kasi sa amin, pag yung naghihintay ng presyo, naabot namin po yung 50-50 ang bunga. Sabi na 50-50, 50 yung hinog, yung percentage na napipitas, 50 rin naman po yung berde na nakukuha. Ganoon ang nagiging sitwasyon. Kaya pagka umangat naman, wala namang mapitas dahil nakuha na yung mga berde. Kaya marami po tayo rito mga katribiyang kalaban. Putakte, kalaban po yan. Pag naghihintay tayo dahil tinutusok po ng mga putakte, mas matindi kalaban pang isa, yung atin namang kawatan, yung magnanakaw. Mas matindi po yun dahil yun namimili ng kanyang pinipitas, yung lahat ng kanyang berde.
Ayan. Pagka yung dilaw ay hindi na niya pipitasin. Tingnan nyo po, oh. Kahit na marami po siyang bunga, marami pa rin po siyang inilalabas po na bulaklak. Di pa po natin ito mga katribya ini-spray. Di pa tayo nag-aalaga. Pero kaganda naman ang bulaklak niya, oh. Mga farmers. Ito na po yung huli nating napitas. Di pa tayo rin nakasadsad. Nilalabasan na rin po ng mga bulaklak. Yung iba. Lalo na ito pag nalagyan natin ng abono. Ay nako, sigurado marami pa magiging bulaklak. Ayan, oh. Dahil pang bulaklak. Wala pa tayong pataba. Yung pambibili natin ng pataba, yung mapipitas sa bunga. Kaya lang di pa tayo nakakapagpapitas. Dahil ayaw pang umangat ang presyo ng kalamansi. Bumaba pa siya kumpara mo doon sa dati. Ngayon ay pasok naman na tayo sa December. Nawa sana ay tuminag na ang ating kalamansi. Para noon ay makapag-umpisa na tayo uli ng ating pong pag-aalaga. Ng ating pagpapabunga. Pero gulat ako rito dahil tuloy-tuloy po yung kanya pong pagbubulaklak. Kahit marami po siyang naging bunga. Marami siyang naging bulaklak, oh. Malalaman natin kung magtutuloy itong mga bulaklak na ito sa ating organic na hindi natin na-spray. Doon na nga po yun, tumatalab na siya. Swerte. Pagka hindi po siya masisira. Ito yung lugar na kung saan ay pinutpot ng magnanakaw. Na naubos. Kaya ang natira lang natin yung pang December. Pero pag halimbawa yan na hindi po titigilan, pati yan, titirahin din ng magnanakaw. Yan ang ating pong kalaban. Hindi naman natin siya makuhang mahulihan ng aktwal. Ito, pinitas na po natin ito yung natira po nila. Makahuli lang tayo. Meron lang tayong masampulan mga katribya. Masaya na tayo pagka meron tayong mahuli. Pag merong nasampulan, medyo matatakot yung iba. Hindi man lahat, pero basta't mayroon lang masampulan. Yan. Bulaklak po ng ating kalamansi. Meron ng bubuyog. Siyempre, meron rin tayo mga insekto na kalaban. Ay ang ating kapitbahay. Ubos na ang bunga ng kanyang kalamansi. Kinayod na rin. Konti yung bulaklak niya. Ito kasi mga madalas na gumamit po ng mga synthetic. Tayo naman organic, pero ang dami po ang bulaklak niya. Matataba yung bulaklak po natin pag yung nasanay na sa organic ang ating kalamansi. Ayan. Dami rin po pala ang bulaklak. Kaya lang di po natin ito na-spray ng pang insecticide. Kaya malalaman po natin kung ito ay magtutuloy.
Tagal ng buhay nitong baging na ito. Kahit wala na siya sa kawan ay buhay pa eh. Yan, ganitong oras po kasi magnanakaw eh sumasalakay. May mga alanganing oras. Marami tayong ito, meron tayong mga pan-January. January. Nakakailang ulit na pitas nitong kapila. Tayo eh waiting pa. Paano mga katribya? Yan na po, wala po tayo. Waiting pa rin po tayo ng ating pong presyo ng kalamansi. Babalitaan natin kayo pag tumaas po ang presyo ng kalamansi. Medyo maganda-ganda po ang ating mapipitas doon sa matitira ng magnanakaw. Halimbawa, magtuloy-tuloy po yung baba po ng kalamansi, obligado na po natin pitasin ito sa mababang presyo. Talaga pong ganon, sa negosyo, merong nalulugi, merong kumikita. Hindi sa lahat po ay jackpot. May panahon din po yan na ang ating pong mga farmers magkakalamansi, quits lang doon sa kanyang ginastos. May pagkakataon, talagang malulugi ka, lalo na pagka yung time na ikaw ay maghihintay at marami pong magiging reject ang kalamansi mo, talagang may time na ganon. Pero hindi naman madalas po ang ganon mga katribya. Sige mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. God bless.